Magandang araw mga kababayan, narito ang isang mainit na balita na yayanig sa mundo ng politika. Nahuli sa gitna si Lizata Las Mags na umarin ng bisto ang koneksyon sa kontrobersyal na isyu ng droga. Kasama pa umano dito sina Pangulong Boting Jr. at House Speaker Martin Tambaluslos. Ang payag na ito ay nagpainit ngayon sa mata ng publiko at nag-udyok sa mga investigador na kumilos. Ayon sa mga impormasyong lumalabas, may isa-isang hindi inaasang panayam ay nabanggit ni Lizata Nas ang isang sensitibong detalye na nagdulot ng matinding espekulasyon sa publiko. Mabilis itong kumalat sa social media kung saan maraming netizens ang nagtatanong, may kinalaban nga ba sa kalakaran ng iligal na droga ang mga matataas na opisyal ng bansa? Kasunod ito, nananawagan ng ilang grupo ng transparency at hustisya sa gitna ng lumalalim na isyong ito. Sa ngayon kumpirmado, nakikilos na ang mga kinauukulang hukuman upang imbisigahan ang nasabing bayag. Bagamat wala pang formal na kaso, umaasa ang taong bayan na maglalabas ng katotohanan ang imbestigasyon. Patuloy naming tututukan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. That's 84 billion yung sasamahan and everything. So, ano yung nakikita natin dito mga kapalangga? Ang dami na nagsalita, hindi naman lang si Maharlika nagsasalita. Ang dami ko nang isinalang sa inyong mga expose na nangyayari ngayon. Talo na yung si Tulfo na yan, di ba? Halatang halata na ginagago kayo na lumabag sa batas, the fact na inamin niya mismo na nag-TNT siya, which is hindi naman ganun yung issue. Ang issue ay nagnakaw siya ng identity. Ito po yung mga inupo ni Bangag na ipaliwanag na natin ito na maraming mga na-violate na batas sa Amerika at dyan sa Pilipinas kasi niloko kayo, ginago kayo. Pinaliwanag ko na ginagago kayo ni Tulfo at sino si Erwin Tulfo o si Eric Sylvester. Siya lang naman ay appointee ni Bangag at binabayaran ninyo from August 3 of 2022, simula nung inappoint siya, hanggang November, habang siya ay nag-enjoy ng kanyang Peking Blue Passport. At ito, kahapon, dapat sasabihin ko to, may nag-text sa akin na cabinet secretary, okay, na sabi sa akin, Miss Maharlika, actually, tama yung timeline mo, na September, I think 14, kung naalala ko yung datos natin, yung date natin, September 14, na kung saan nag-apply si Erwin Tulfo ng G2 visa. Yung pala, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, yung September na yun na nag-apply siya, kasi sasama dapat siya sa kay Bangag sa Amerika nung first time na bumalik si Bangag after nung hindi siya makabalik, di ba? Dahil may kaso siya dito. Nung September, di ba, pumunta siya dito, minute na si Biden. Nagtango-tango siya kay Julianing Biden. So anyway, mga kababayan, yun daw pala yun. Sabi nitong cabinet secretary sa akin, actually, tama yung timeline mo na sinabi mo na, okay, na, tignan natin dito. Basahin ko yung text sa atin. Alright? Akala ninyo, ha? Okay. Sabi sa akin, di palangga, sabi niya, isasama dapat siya sa New York. Okay? Sa UN trip namin. Kaso lang yung naging issue nga yung passport niya. Sabi nitong ating naalala, sabi gano'n ng itong nag-text, sabi, naalala pa namin, tinanong namin si Erwin kung sasama ba siya sa trip. Yung una, sabi ni Erwin, oo, sasama ako. Tapos yun nga, ligid sa kalaman ng taong bayan, meron pala siyang problema sa kanyang, hindi niya alam kung gagamitin niya ba yung kanyang US passport or mag-apply siya ng visa, US visa, para, magpanggap siya na siya ay, siya ay Pilipino pa rin. Pero, anyway, sabi niya, for the second time, marami daw siyang ginagawa, kaya hindi siya makasama. So, una, very confident si Erwin Tulfo na sasama sa trip ni Bangag noong 2022, tapos kalaunan hindi siya sasama kasi nga nagkaroon ng kalaboso ang kanyang
pag-apply ng G2 visa. Kasi nga nalaman ng US Embassy na siya ay gumamit ng peking gumamit ng peking pangalan at nag-benefit siya sa identity theft. Kaya nga, di ba, the other day, in-explain natin sa inyo yung timeline, kaya nung October 14, finally, ay binawi sa kanya o ni-revoke ang kanyang blue passport. At, wala na. So, yun pala yun. So, kita mo yung panloloko sa atin ni Marcos Jr. Alam ni Marcos Jr. lahat ito. At ito'y mga tao niya. Sabi ko nga, ginagago na kayo. Ang sabi, tingnan mo si Erwin, hindi ko naman siya pinapanood, pero pinanood ko yung ano niya sa akin, yung kanyang, yung kanyang sagot niya na hindi naman niya nasagot. Hindi pala yun. Yung ibang video na namimigay sila ng pera sa kanyang show. Bigyan ng 2,000 yan, ng 3,000 yan. Binubunot pa nila yung binubunot pa niya kunyari sa bulsa niya. Partner sila ni Aljo Bendio. Saan galing yung pera yan? Sinasabi nila sponsor po sponsor. Okay yan yung namimigay ka ng pera mo. Kung yan ay pera mong pinaghirapan. Pero kung galing yan sa ayuda, sa tupad, sa AIX, mga palangga, at ibinibigay sa tao, sa kanyang mga audience para sa boto, para bumili ng boto, para manalo ang isang fraudster, diyan dapat kayo maalarma. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, katulad dito sa LA, di ba? Pinondohan ang homeless. Ang mga homeless, ang mga undocumented and everything, kung ano pa man, criminal o kung ano pa man. It's the same thing na pinupondohan yung ayuda, buha ka ng inang ayuda, samantalang kayo tuwing baha, nangangamatay kayo. I hope hindi magkasunog sa atin dyan. Di ba? Imbes na pondohan yung mga fire department, dapat maging lesson ang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad nito, dapat ma-alert yung mga ibang bansa kung ano nangyari dito sa California na dapat ang bawat bahay talagang magkaroon sila ng idea or mag-create ng batas na dapat i-require ang mga insurance companies na bawat bahay ay mayroong fire hydrant or something na maprotektahan ang pag may apoy o kung ano man mga delubyo. Dapat ganun. So natututo dapat ang mundo sa nangyayaring mga sakuna. Sa atin natututo ba tayo? Natututo ba kayo? Paulit-ulit kayong ninanakawan ni Bangag ng mga alipores nila. Yan na lang yung baha. Okay lang sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa nga kayo nakakabangon dito sa baha, sa Bicol, buong Maynilaan. I have friend in Quezon City na talagang, na baha siya and everything. Andyan kayo. So, dapat ito yung magiging kayo, vigilant kayo, ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. Hindi yung tignan nyo, pinapayagan nyo na ibigay ang pondo dyan sa ayuda na yan. Pero walang pondo sa PhilHealth. You know what I mean? Yan pa lang Walang pondo sa PhilHealth. Ano bang importante? Number 1 ay, what? Kalusugan. Health ng taong bayan. Dahil kapag unhealthy ka, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-function. Then education. Kapag wala kang kaalaman, kulang ka sa kaalaman, barbaric ka, gagawa ka ng krimen. Puro pulburo ng isasaksak mo sa utak mo. Kapag gumawa ng krimen, ang mga tao, ang mga uneducated or pulboronic and everything, papasok ngayon ang krimen. Papasok, magluloob ng bahay, magagahasa ng 84 years old, manggugurgur ng natutulog and everything. So, eto yung impact sa inyo. Hindi pa ba kayo gising? Tapos nagpapaniwala kayo kay Bangag. Tapos binibilog kayo na dapat si Inday Sara Duterte ay talagang pukpukin because of 125 million na funds, na confidential funds, na ito ay hindi, ito ay sinasagot niya sa Commission on Audit at hindi pa napapatunayan kahit sa ang korte na ninakaw niya ito. But you guys, yung mga bugo, ay okay lang doon sa almost 1 billion a day na hindi pinapaliwanag ng Congress yung pinagyabang ni Marcos Jr. na 5,500 control. Then okay lang sana i-criticize
si Sara Duterte sa 125 million, pero i-criticize nyo rin at pagpaliwanagin nyo si Zaldico, si Tambaluslos, sa mga ayuda na ito na hawak nila. So ganon kasarado ang utak ng mga bugo na ibang kababayan nating Pilipino, mga bobo talaga. You talk about 125 million, hindi ko nakampihan si Sara. You talk about 125 million na hindi pa napatunayan na ito ay ninakaw ng departamento niya. Pero sa flood control na may namatay na 200 katao mahigit pa, tahimik ang mga bunganga ninyo. Yung mga trolls lang, yung mga palangga ko hindi kayo kasali. Nakita nyo, and this ayuda na napupunta sa bulsa nila at hindi naman napupunta lahat sa inyo. Tapos gusto pa nila ng Kongreso, ng lower and upper house, senador, kongresista, mga hiputang inang yan, ipondo dyan ang pera ninyo kasi yan ang gagamitin nila sa eleksyon. Pagpapapogi, palalabasin nila na pera ninyo. Paulit-ulit na lang tayo. Tuwing may namatay, may nagkasakit, pupunta kayo kay mayor, guarantee letter, na pwede yan i-centralize yung tulong ng gobyerno na yan na hindi dadaan sa mga buwakan ng inang to. In fairness, dito sa Amerika, hindi ka nalalapit kay ganito, kay ganyan, kay district or one representative para manghinang ayuda. Centralize yung aming aid dito. Alam mo yon? Although may mga palpaknan, katulad nga ng kinukwento ko sa inyo, na under scrutiny ngayon, yung aming mayor dito, si Karen Bass, dahil doon sa paglipak ng pondo sa mga homeless over dito sa fire department. It's the same thing na ginagawa ng mga gagong ito. Nililipat nila yung pondo ninyo, di ba, sa kanilang mga departamento para pagnakawan kayo. And then you're okay lang kayo. Diba? Dapat pondohan ang mga, let's say, pagkaroon ng mga emergency situation. Tulad niyan. Ambulansya nga sa Pilipinas eh. Wala nga tayo eh. I mean, meron pero kukunti lang. Mamamatay ka na, wala kang 911. Wala na ba 911 yung kay PRRD? Di ba nung panahon ni PRRD may 911 tayo? Magugurgur ka na lang bago ka makarating sa ospital. Ito yun yung mga basic necessity ng mga basic services rather ang dapat pondohan. Hindi yung sa ayuda kasi kawawa yung mga tao. But now I think 63% ng Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. 'Di ba? 63%, imagine mo. Tapos anong sabi ng mga buwakan ng inang Tambaluslos, Zaldico at ang gobyerno ni Bangago, na mayroon tayo dyan, ayuda, ganyan-ganyan, tulong sa mga tao. Hindi yan maglalast. Bibigyan ka ng 5,000, kahit 10,000, kahit bigyan ka ng 20,000. Which is hindi naman kayo binibigyan ng 20,000. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 na siguro pinakamalaki. Hindi yan magtatagal, 1 linggo lang yan. Then balik uli itong mga tambay na ito, na tinotolerate ng gobyerno na ayaw magtrabaho, mag-inom-inom na lang mga yawa, magtong-its na lang, kasi antay na naman ulit tayo sa susunod na, kasi mag-e-election, maraming magbibigay na ayuda na mga tatakbo sa politika. Di ba? Antay na naman to. So habang walang ayuda, itong mga tambay na nakatanggap, hindi ko sinasabing lahat, nakatanggap ng 5,000, mag-aakyat bahay gang, magtutulak ng pulburon, magbibenta, ganyan, kung anong pagkakitaan nila. Di ba? Manggagancho, mandurugas o kung ano pa man. Imbes na ibigay yung pera na yan, pondo na yan sa livelihood program, again, PhilHealth, creating jobs. Wala tayong infrastructure dahil yung 5,500 control nga na sinasabi, flood control rather, na merong pondo 1 billion, nada, zero goes. Yung 1 billion a day na yon na kinumpute na ng mga magagaling. Ilang jobs dapat ang mabibigay doon? Diba? Wala. Kailan pa tayo magigising? Sabi ni Edita Asibron. So yun, mga palangga. Kailangan ninyong kumilos. Kung ayaw yung kumilos, again, problema nyo na yan. Hindi na namin problema. Problema ko pa rin dahil, nakikisimpatya ako sa inyo. Yeah. So far, may nagtatanong, okay pa rin naman ang mga flight dito. Okay. Yeah. Okay. Later. Okay. Shout out sa ating pambansang dalaga sa third floor studio kay Marlon at saka kay Pam. Thank you.
Anyway, sa aking mga palangga, okay, nananaginip po sila sa Pilipinas. Sabi ni Julius Jao, ayaw nilang magising. Recently. Ito yung ginagawa niya, no? Ito ang ginagawa ng tambalos-los na to. Puro politika. Why? Buti naalala ko to. Thank you kay Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Alright, follow nyo si Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Yung kandidato, okay, para sa District 1 ng Tacloban City na itinaas ang kamay niya ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na si Tita Nene Bacale. Ano ang ginawa nila dyan? Di ba? Tinanggal nila ang pangalan sa balota dahil ang kalaban dito ay si Martin Tambaloslos. Here we go. Member, House of Representatives, vote for, ayan. Ito, nakita niyo, pakita ko to. Hindi pa, ito guys. Nakita niyo po yan? Nakita niyo yung pangalan ni Tambaloslos. Wait. Ba't ganyan? Bali. Okay. Ba't ganyan? Okay, nakita niyo? Okay, yan yung pangalan niya. Wala nang kasunod. Di ba yung iba meron? One. Wala na, nag-iisa, wala na siyang kalaban. Sino ito? Nakipag-connives dito sa COMELEC para itanggalin ang pangalan ni Tita Nene Bacale, nakalaban ni Tambaloslos sa District 1. Tinanggal yung kanyang pangalan doon. Wala nang kalaban. So, ibig sabihin, sure winner na si Tambaloslos sa District 1. I don't know kung anong gagawin. Di pa ako masyadong updated dito. Pero naggalit lang talaga ako. Sigurado na si Tambaloslos hindi walang eleksyon. Kahit isa lang ang makuha niyang boto, panalo na siya kasi tinanggal niya yung kanyang kalaban sa district niya. Pinatanggal dyan sa COMELEC na yan. Magkakasabwat sila. Ganito kayo babuyin. Wala na silang kahiyan sa pagnakaw ng pera ninyo, pag-abuso ng batas, pagsusuppress, oppress, panggigipit at kung ano-ano pa. Pangidnap, you know that already. Tinanggal yung kanyang pangalan. Nakita ninyo? Tapos palalabasin nila. Diyan sa First District, mga palangga. First District sa Tacloban, dapat kayo magsalita. Magsalita kayo. At dapat ito, I hope may gagawin si Tita Nene Bacale. Ano ang grounds? Bakit hindi siya sinama sa balota? Pwede kasi nang palabasin ay nakalimutan. Pero wala na, kumbaga may time pa ba para idagdag yung pangalan niya? I don't know, but ito ay intensyon. Wala na silang paggalang sa batas. Ang Romualdez Araneta Maris, wala na po silang paggalang sa batas. Binababoy na kayong lahat. Actually, kahit isa lang ang bumoto kay Romualdez, panalo na siya. Wala siyang kalaban eh. Hindi isinulat yung pangalan ni Tita Nene Bacale. Nakakagalit to mga kapatid. Tapos ang palabas nila ngayon, yun na nga, yung binanggit ko kanina na 41% daw ng Pilipino ay sinusuportahan yung impeachment ni Inday Sara. That's BS. Hindi yan totoo. Yan ay manipulado ng bangag na gobyernong ito. Ni Marcos Jr. Okay? Kaya sana, sabi ko nga, lahat ito kakarmahin niya mga yan. Katulad ng mga dilubyong darating sa buhay nila. Hindi natin alam, anytime, any moment, bawian sila, magpantay ang paan ng mga yan. Katulad ni Lisa Tanas, na kidnapper, ni Marcos Jr., kasabwat sa pangidnap, pangbangag, lahat na pagnanakaw. Naghahanap sila ng bahay o nag-shopping, or for sure, nakabili na sila ng bahay. Dahil what? Nag-ready na sila. By the way, yung nasa likod ni Lisa, okay? Ito lang gusto kong tanong. Hindi siya in-appoint ni Lisa, pero binanggit ito ni Congressman Arnie Tevez doon sa kanyang expose, okay? Si Bibot. Okay, tanong ko lang. Napag-alaman ko na itong sidekick ni Lisa pabalik-balik sa Espanya. Inuutusan ni Lisa Tanas si Bibot na pabalik-balik sa Espanya. Ano ang mission ni Bibot? Abot. Ano ginabi nga pakabalik-balik? Ilonggo ni. Yun ang napag-alaman ko. Sige, abi. Kaya pag natanggal itong mga ito, lahat pati kaklase ni Lisa Tanas, dapat imbestigan nga agad anong pabalik-balik ka sa Espanya. Gapamangkot lang po, abi.
Ano? Gabakal na kamo balay o na-deposit nyo na ba ang mga ginsugo ka ni Lisa para what? Maliban sa cryptocurrency na tinatransfer ni Lisa Tanas at ni Bagag. Ano gidabi ang mission mo sa Espanya? Sa Europa. I don't know, hindi ko pa alam kung saan pa kayo paikot-ikot. 'Di ba? O sa Liverpool. Ano ang mission? Bakit napag-alaman ng aking informante na napabalik-balik ka? Ang question ko lang naman is, ano yung mission? Ito ba ay pera ng bayan? Ikaw ba ay may diplomatic passport? Hindi kasi ito appointee. Parang si Michael Ma. In-appoint, pero magkaiba. Si Michael Ma kasi in-appoint at sinabi doon sa Chinese embassy na siya talaga special envoy to China. Okay, meron daw siyang Don Polo Don Polo 'yun, Palangga, may nag-message sa atin, may nag-pop up. So anyway, pakiliwanag na Palangga yung message, babasahin ko. So anyway, shout out sa aking Palangga diyan, si Kathy TV nanonood pa lang ngayon. So anyway, ano yung hawak balik tayo kay Michael Ma na inappoint siya pero walang papel. Etong mga sidekick ni Lisa, mga kaklase niya na nakikita ko lagi sa picture. Okay, mga kaklase niya kasi na-meet ko yan. Ano ang mission ng mga ito? Bakit laging kasama pag pumunta sa ibang bansa o kung mayroong mga gathering and everything? Ano ang mission nila sa gobyerno? Hindi sila appointed eh. Lagi silang nasa likod. Okay? Lagi silang nasa likod. Yes, Palangga. Okay? No, actually, ang napag-alaman natin, sis, okay. So napag-alaman natin, well, ito alam ko na ito na si Bibot pumupunta talaga doon sa property ng mga Zobel dito sa Espanya. Baka naman magkapit-bahay na si Lisa Tanas at saka si Marcos dahil sa baka nakabili na ng asyenda doon sa Espanya. Yes, tama. Kasi nga nandyan sa Social Secretary si Bianca Zobel, baka yan yung tumawag kay Lisa Tanas na i-hold muna yung pag-change ng mga appointees sa ISAF. Remember that video? Baka nainggit si Lisa Tanas sa mga property ng mga Zobel. Okay? Baka ngayon ay mayroon silang hinahunting na properties doon o baka nakabili na kasi yun yung information sa atin ng mga taga-Malacanang na very close to them actually na nagsha-shopping na sila ng property. And ito'y pera ninyo. Hindi mayaman ang mga Marcos, magnanakaw sila. Lalo na si Lisa Tanas Araneta. Okay, buti naalala ko. Napag-alaman ko, Attorney Vic, you listen to this. I hope may mag-share sa kanya, Pam. Napag-alaman ko pala. Napanood ko kasi yung interview ni Attorney Vic Rodriguez at kay Karen Davila. Okay. Napag-alaman ko kung sino ang nag-black ops sa'yo, Attorney Vic Rodriguez. Yung nagpalabas tungkol sa paninira sa'yo. Inamin, according to my source, ni Martin Araneta, na sila ang nagpakabog ng pang-black ops sa'yo. Ayan, bagong impormasyon yan. So napag-alaman na inutusan ni Lisa Tanas, ang kanyang kapatid, kasabwat ang mga black ops ni Lisa Tanas, nabanggit yan, ni SAS, na ang black ops ni Lisa Tanas ay si Taning at si Langka. Okay, si Robles. Nakalagay sa affidavit niya. And now, may bagong impormasyon na karating sa atin na ang utak talaga, si Lisa Tanas at kasama pala dyan si Martin Araneta, yung kapatid ni Lisa Tanas na hindi yan in-appoint, pero nandyan sa Bureau of Customs. Hindi yan appointed. Nandyan sa Bureau of Customs, tahimik lang, na nagtatrabaho. Diyan, ba't ka magtatrabaho? Anong tinatrabaho niya? Diba? Napangalanan nga yan, diba? Doon sa report ni Clarita Carlos. Tungkol sa smuggling na yan, issue na yan. So ngayon, ikaw, Attorney Vic, ay tinrabaho ni Lisa Tanas kasi ayaw ka nga nilang nandyan, pinaalis ka sa executive department, as executive secretary, kasi nga hindi nila maisakatuparan yung kanilang panggagancho. Pagbebenta, sila ang tunay nagbebenta ng appointment, yung hayop na Lisa Tanasan. Yan pala, buo na ang kwento. Talagang tinrabaho ka ni Lisa at ng kapatid niya at ng Black Ops according sa source ko
na ito'y kilala ring pamilyang ito. Actually, connect-connect to sila. Kilala niya si Martin na dating walang pera, nakikitulog lang pala yan. Okay, ito pa, napag-alaman natin. Iyang si Martin Araneta, ayon sa ating source, na di mo kilala yung pukinang tanginang yan, nakikitulog lang sa mga nililigaw-ligawan niya mga babae bago yung asawa daw niya, okay, para makalibre, makakain, at makalibre ng tirahan. And now, bonggang-bongga, kaya hindi sila mayaman. Si Lisa Tanas ay hindi mayaman, magnanakaw sila. See that? Sala ngayon, yung pera ninyo through crypto, through eroplano, through shipment, or whatever, nililipat na ang pera ng bayan. Kaya you have to speak up, join the Speak Up Day, the INC Peaceful Rally, para yan sa inyo. You, atak-atak Sara, 125 million, yan po ang hina-hype ng media. But, etong sinasabi ko na nag-shopping o nakabili na sila ng bahay sa Espanya, sa Europa, o kung saan pa man, ilang milyon yan? 125 million pesos is only what, 2.25 million dollars. Right? That's only 2.25 million dollars. Barya yan. If you compare, kung asyenda ang bibilhin mo, if you talk about Espanya, I don't know the price, di ba? Walang 2.25 na asyenda sa Espanya. Dito nga, kung dito naman, you talk about Malibu, kasi yung $8 million na sinasabi ko sa inyo, na nasunog na bahay ng kaibigan kong Alta, Korean lawyer siya actually. Yung asawa niya kasi, I don't know, sasabihin ko, no, hindi ko pala pwedeng sabihin yon kasi actually divorced na sila. Very, very kilalang lawyer, dahil na media yon, dahil naipanalo niya yung case between this, but hindi ko nababanggitin. Kasi baka maboljak ako. Anyway, mga palangga, $8 million, payat yan sa mga magnanakaw. Diba? Ang punto ko dito, hindi nyo ba nakikita yung pattern ng gobyernong bangag na ito? Inday Sara, 125 million, pinupukpok 4 na impeachment cases na. Pero, si Bangag, wala pang nagpa-file ng impeachment case. I hope merong mag-file. At yung kay Tulfo issue, I hope mag-file si Toto Kausing. Ayan. Mag-file ka na dyan, Toto. Okay? So ngayon, kasi pinorward ko sa kanya yung dokumento. Sabi ko, ayan, bahala ka na. O sino pang gusto po, forwardan natin. So anyway, mga kababayan, 125 million Sara. Mahina ba kayo sa math? Akala ko tayo mga Pilipino ay sinusunod tayo sa mga Korean, Chinese, Singaporean, magagaling sa math eh. 'Di ba? Mahina ba kayo compute? You talk about 125 million about Sara Duterte's confidential fund, but ayaw yung pag-usapan ang flood control, 5,500 flood control na 1 billion a day na ginastos na ghost na wala kayong alam. Ayaw yung pag-usapan yung PhilHealth na tinanggalan ng budget, ang education, ang kung ano-ano pang mga unprogrammed funds, di ba? Yung DOA, PhilHealth 90 billion, ang DOS, ang daming issue na dapat ninyong tutukan na hindi lang dapat hinahype ng media, itong 125 million. Malaki pa ang ibinayad ni Marcos Jr. sa concert na pinalabas nila, na kaibigan nilang gumastos doon sa Duran Duran concert. Malaki pa ang ibinayad nila doon sa inaatake nilang confidential fund. But this waka ng inang gobyerno, wala ni isa sa Congress o sa Senado na nag-open ng investigation kung sino ang nagbayad ng more than $1 million kay Duran Duran, sa Entorad, sa eroplano, and everything. Dahil yan ay nakasaad sa saligang batas. Anong article yan? Yung dapat ang ating mga taong gobyerno ay hindi tumatanggap ng regalo. Code of Ethics yan. Okay? Hindi dapat tumatanggap ng regalo ng ganyan kaluho. Dapat mamuhay ng modest kind of life. Modest living. Pero wala. Ni isa wala sa inyo dyan sa Congress at Senado. Di ba? Na magsabi, paliwanag itong si Duran Duran,
Magpaliwanag itong concert lahat dyan. Every time may concert sa Malacanang. Like, Rodrigo Duterte. Nandito si Rodrigo Duterte. Okay, Vance Vlog. I hope si Pangulong Duterte talaga yan, ano? Okay. Emmy Kwang. O, kabat hindi yan si Pangulong Duterte. Rodrigo lang talaga pangalan. So anyway, mga palaga. Thank you, Rodrigo. Okay. Daya lang yung 40%, sabi ni palaga. 40% na survey, sabi niya. Oh, alam naman natin, daya yan, mga kababayan. Daya yan. Sabi ni Ronald, anong masasabi mo sa movie ni Daryl Yap at Pepsi Paloma? Okay. I'll talk about that later. Hindi ko masyado nasundan. Hindi ko masyado nasundan. Let's focus. Hindi yan ang focus natin. Okay? Maaring diversion, we don't know. Okay? Parapat na election, hindi natin alam kung ano mga eksena niyan. Pero let's focus sa issue ni Lisa Tanas na nangidnap ng 2 bata, nagnakaw sa Kaban ng Bayan, issue ni Marcos Jr., ang kanilang paggagago sa inyo, yan ang importante. Okay? Yan ang importante. Pero kung ano man yun, 40 years later, ko ba't ngayon lang, ba't ganun pa man? Okay? Hi, Tatay Digong, sabi ni Antonio. Same, okay. Si Galaxy, 25 tons na gintuham, sabi ni Joseph Brizaga. Ayan pa yan, yung gold reserve natin. Ang Maharlika Fund, di ba? Maharlika Investment Fund. Ang daming issue. Na ang laki-laki ng pera. If you compare the 120, tignan nyo mga kababayan, wala silang ibang binabato kay Sara Duterte, kundi 125 million pesos. Isasaksak ko uli sa utak ng mga bugo. Hindi kayo kasali dyan palaga. Yung mga bugo, bobo ba talaga kayo sa math? O kayo ay nakikinabang? I don't think na bobo kayo sa math. Kasi nakikinabang kayo. Kaya even media, 125 million, pero you failed sa billions of pesos. Trillions actually. Wala man lang tangible project si Bangag. Yung digital infrastructure niya, yung 1 million houses na sinasabi niyang a year, meron ba? Wala. Meron ba kinonstruction siya na malaki na isang building or something na pwedeng pakabuhayan? Wala. Ano nakikita niyo sa media? Sara, 125 million? Really, darling? Bobo ba talaga kayo? O syunga? O gusto niyong maging hindi lang third world country, 13th world country, 13, ayan, o 666 world country, malas. Ang mga taksil at traidor ay nasa Malacanang. Build budol more, sabi ni Palangga. Okay. Sabi ni Fernando Guerrero, 2025 budget, pork budget para sa Kongreso. Ayun na nga Palangga. Okay. PJ Flores, Tulfo Brothers naman. Ay, alam niyo na yung expose ko kay Erwin, di ba? Yan, dapat ma-disqualified talaga yan. Kapag in-offer na gawing 51st state tayo ng US, I'm sure maraming Pilipinas, sabi ni PH Middle Class. Napag-usapan namin ng friend ko, Canada Bells, shout out. Di ba ang Canada, magsabi magiging 51 state, 51st, 51st state. Kasi nga si Trudeau nag-resign na dahil, grabe din ang issue sa kanila. Announce, baka 52 tayo, pang 52 tayo. Alam nyo, kung ako ang tatanungin ninyo, papayag ako na maging 52nd state ang Pilipinas. Why? At least kung anong magandang programa ng Amerika sa mga mahirap, middle class or whatever, makikinabang kayo. Pero hindi mangyayari yan. Alam mo kung bakit? Hindi papayag ang mga kawatan. Diba? Ang mga kawatan na kunwari sila ay maka-Pilipino. Pero kung ako naman, syempre dapat talaga malaya tayo, may soberenya tayo. Pero I'm just talking kung ganito lang naman na ang presidente nyo ay nangingidnap ng aadik o adik pala. Ang presidente nyo ay hinahakot ang pera ng bayan sa iba't ibang bansa. Magpasakop na kayo sa amin. Anong pipiliin mo? Yung taksil na presidente at asawa niya at ang pinsan niya na inuubos ang pera ninyo, tinatakot kayo, sinosuppress, ino-oppress, kinakancel ang mga, may iba pang mga, hindi ko lang nabasa, ang dami nagsend sa akin, I was too busy. Yung mga candidacy, kinakancel yung mga kalaban nila, yung candidacy para sila ang mamayagpag. Ay, much better, nasakupin ko na lang kayo. Right? Hi, Galaxy. Wating-wating, papayag daw si Wating-wating.
500 billion para lang sa ayuda, animal talaga yung BBM na yan, sabi ni Regine Mayo. Ayun na nga ang sinasabi ko. Papayag, hopeless na, papayag ka talaga na masasakupin ka ng Jamaica. Actually, anong nangyayari ngayon? 300 Afghans nandiyan dyan na. Ano ang sabi dyan? Ang sabi, yung 300 Afghans na yan, ayan, isinikreto nga sa atin yan. Anong sabi ni Amy Marcos yan? Remember last year ba? No, 2023, I think sometime 2023, mga November, December, pinag-usapan. Sinasabi binukilya ni Amy Marcos yan. Na ayan, nakipag-usap daw sa Amerika, yung kapatid niya, gobyerno gano'n, na hindi man lang pinaalam sa bayan. Ano nga yung ginawa ni Amy? Nandyan na yung Afghans. At sinasabi ng bansa ko na ang mga Afghans na yan ay magsistay dyan sa Pilipinas for 59 days, hindi lalagpas ng 59 days, kasi yung mga yan nagtrabaho sa iba't ibang pasilidad ng gobyerno ng Amerika sa Afghanistan nung hindi pa nagkagulo, and they are good people and everything, naantay nila yung mga papel, they are good people pala eh. Bakit nandiyan dyan sa Pilipinas? Again, pinondohan yan ng taxpayers' money. Sasagutin, according to the reports, sasagutin ng gobyerno namin yung kanilang pagkain and everything, lahat, Ang question, magkano ang kikikbakin ng gobyerno ni Bangag sa pondong ibibigay namin para sa mga Afghans na yan? Na sabi nga ng bansa namin na they are good people, they're just waiting for their visa, ang laki nga ng ang laki nga ng lupa namin dito eh. Ang daming mapaglagyan yan. Pero, dahil si Bangag ay nag-agreean kapalit ng frozen assets, di ba? Kaya naman, lingid sa kalaman ng tao na hindi kayo tinanong kung payag ba kayo or what, kung ano man, si Amy nagbidabidahan na ayaw niya yan, tignan niyo, drama-drama lang talaga, manggagamit talaga. So lahat ng mga drama ni Amy sa People's Initiative na sinabi niya, yung pinsan niya na binayaran ng 20 million each itong mga kongresista na ito o bawat district para papirmahin, guyuin ang mga tao, papalabasin na ayuda, pero yung pala People Initiative. Yan nagbidabidahan si Amy. Nagbidabidahan din siya sa Afghan. Lahat nagbidabidahan siya. Ano nangyari? May nangyari ba sa bidabidahan niya? It's all for the show. Kapatid pa rin niya yan because blood is thicker than water, sabi nga nila. Di ba? Ginugoyo lang kayo. Kaya no more Amy. Okay? Lahat ng katsyotahan niya ay puro kasinungalingan. No more Marcos. No more Marcos, Araneta, Romualdez, Rojas, lahat ng nambudol sa inyo, lahat ng mga dilawan na kumakampi sa kanila ngayon, na sumisigaw ng never again, na ngayon ay nagdidilaan sila ng kipay labum, forget about it. Kayo ang hirap na hirap sa buhay ngayon dahil sa inyong mga, sa ginagawa sa inyo. Sabi ni Girly Bass, breaking news, Nene Bacali na kalaban ni Martin Romualdez sa Leyte ay tinanggal sa COMELEC sa official ballot. Yun na nga palangga, sinabi ko na kanina, na late kaya palangga. Okay? No more Tulfo, sabi ni PJ Flores. Exactly, no more Tulfo, lahat yan manggugoyo. Hindi na eleksyon ang gusto nila, kundi selection, sabi ni Dennis Corporate. Exactly. Wala nang election, selection, you're right. Wala ka ng kalaban eh, di sila na manalo. Kaya nga I hope this January 13, we will, magkakaroon kami ng coverage. Friday pa lang dyan. Saturday, I think. Saturday, Sunday sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng coverage mga palangga at update natin yung ating mga kababayan. And I hope hindi pumunta sa amin ang wildfire, dahil hanggang ngayon po, update lang, kasalukuyan na lumiliyab ang kabundukan sa amin. Anytime, when you go out, puro usok. Tignan lang natin dito sa watch duty kung kung gaano nakarami apoy. Evacuation order. Ay, may shit, diba? Ganun pa rin. Evacuation order na ba sa amin? Wala pa naman so far. A few minutes ago to. Anyway, sa nagtatanong, update dito, hindi pa rin po nako-contain ang apoy dito. Patuloy na patuloy, I hope matapos na to. It's been 2 araw na, nakakatakot, no? 2 araw na. But wag kayong mag-alala sa akin, may siyam akong buhay. No, I mean, we're ready naman kami. Lahat nakapack. All our bags are, All our bags are packed. I'm ready to go.
I'm standing here outside your door. Already I'm so lonesome I could die. Diba? O, diba? Kumanta pa ako. Okay. Anyway, we're ready. May sapus. Yes, Jane Watko, prayer for all. Yeah. Sabi ni very oppressive government. Sabi ni Bixie Knowles. Exactly. Sabi ni Lito de Torres, actually wala na ding work rights si Erwin sa Pilipinas dahil American siya. No, hindi na nga siya never siya naging Amerikano palangga eh. Kasi nagnakaw siya ng identity. Okay, Pilipino talaga siya. Kasi nagnakaw siya ng identity. So Pilipino siya. Actually, pwede siyang tumakbo. The problem is, di ba? Paano mo bobotohin yung magnanakaw ng identity? May mga nilabag na batas sa Pilipinas hindi niya pagbayad ng tamang tax. Diba? Sa kanyang asset, pinaliwanag na natin yan, sumweldo siya. Habang siya ay nagpapanggap na Amerikano from August to November. I explained that already, panoorin nyo ng isang vlog para hindi tayo maikulalya pa ulit-ulit. Alright? So yun yan. Rigor, ROJ, thank you so much. Moral turpitude, Philippine middle class. Exactly. Okay. Yan. Kaya dapat mag-file talaga ng case yan. Wating-wating. Amping, sabi ni Ting Idig. Amping palangga. Salamat from Dubai, sabi ni Bill Den. Okay? So yun yung mga ngayon. Yung mga issue natin ngayon, Merville. Okay? Yeah, nag-iingat naman kami. Nag-iingat kami. Pero talagang kahagabi talagang nataranta ako. Sabi nga sa akin ni itong Junakis ko. Tsaka palangga, Mama, ano ba yan? Sabi gano'n, tataranta. Sabi ko, ano na tayo? Ganon. Bitbitin mo yan. Naggaganon ako. Calm down. Okay, calm down. So dapat nga mag-vlog tayo kagabi. Kaya lang, I don't feel like, doing it. At sabi ko, hindi maganda yung feeling dahil nga na-alarma ka pero nag-sink in na lahat sa akin. We have to be ready lang anytime na mag-alert ang city na mag-evacuate kami. Pero don't worry kasi I have 3 places that I can go na safe naman na pwede ako magstay. So we're good so far. Okay? Silent Funny di ako. Okay, sabi ni Palangga, si DDS. Okay. Si As a Fun TV, thank you. Tumabot ako sa live. Yung tourism Diyos ko, bagsak din. Sabi ni Philippine Middle Class. Ayun na nga Palangga sa Pilipinas, di ba? Anyway, mga kababayan. Grabe ang mga ngayon, ang mga issue ngayon. Oy, sa January 13, okay? I'm praying na hindi maaapektuhan ang flight dito sa California, dito sa LA, particularly sa LA kasi I have guests coming. Okay, may mga guest ako, 2 guest ang darating sa akin at makikipag-participate sa amin dito sa aming mga forum and everything at sasabayan nga namin sa live, okay? Ang nangyayari diyan sa INC, okay? Okay, sabi ng ating puting ahas, Miss Maharlika, si Martin Araneta po, kapatid ni Bodod, madalas na sa UK. Kasama asawa niya si Andy. Di ko alam ang pangalan ng asawa niya. Hi, Remy, you're here. Remy, we're okay. Okay. So, by the way, confirmed na po, Region 1, ito ay support natin sa INC. Region 1, Quirino Stadium, Vegan, Ilocos Sur. Sa Region 2, Isabela Sports Complex. Region 3, 4A, 4B, NCR, Quirino Grandstand, Manila. Ito. Region 5, Sawangan Park, Legazpi, Albay. Palawan, Provincial Capital of Palawan. Panay Island, Iloilo City, Freedom Grandstand. Ito yung pagtitipon ng INC. Negros Capital Park and Lagoon, Bacolod City. Region 7, South Road Properties, Cebu City. Region 8, Ormoc City, Plaza Leyte. Okay. Region 8, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Region 10, Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City. Region 11 and 12, Rizal Park, Davao City. Caraga Region, Butuan City and Sports Complex. Yan po yung mga lugar na pagdadausan ng INC.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!